Sarah, padala naman to kay Sir oh. Sabihin mo, pirmahan na niya. Kailangan na kasi yan bukas eh. Anya ni Alma na kasama ni Sarah sa trabaho. Hoy Alma, namimihasa ka na ah. Ba't hindi nalang ikaw ang magdala niyan doon? Kitang may trabaho rin ako dito eh. Maktol kagad niya. Ikaw lang naman ang hindi natatakot kay Sir. Saka hindi kanya pinapagalitan kaya nga sabi namin baka kung anong gayuman ang merong kay. At hindi ka magawang sigawan ng masungit nating boss. Anong gayumang pinagsasasabi mo? Mamaya baka maniwalang mga makarinig sa'yo. Patay ka talaga sa akin. Uy bakit? Totoo naman hindi ba? Manahimik ka na nga. Basta't ikaw ang maghatid niyan dun kay Sir. May ginagawa pa ako. Tanggi niya sa kasama. Napakamot si Alma sa ulo niya dahil hindi talaga niya mapilit ang dalaga. Natapos ang buong maghapon ni Sarah na wala nang may utos sa kanya. Ay, natauhan na yata sila. Mabuti na lang. Kausap niya sa kanyang sarili. Pero pagtayo niya, ay agad na napahawak siya sa kanyang tiyan nang tumunog yun. Lagot na, nangihingi na naman sila. Miss Valencia? Ay kalabaw! Sigaw ni Sarah nang bigla na lang may nagsalita sa likod niya. What did you say again? Seryosong tanong ni Rainier sa dalaga. Sir Rain, ikaw po pala. Pasensya na po ah, ginulat mo po kasi ako. Naka-peace sign pa siya sa boss niya. Mukha ba akong manggugulat at kailan ka pa naging magugulatin? Ngayon lang po sir. Anya habang hawak ang kanyang tiyan. What happened to your tummy? Wala sir, nagwawala lang yung mga alaga ko. Hilaw pa siyang ngumiti kay Rainier. Are you hungry? Hindi ka pa ba kumakain ng tanghalian mo? Naku, kumain na ako sir pero ano magagawa ko kung nangihingi na naman sila? Tukoy niya sa alaga niya sa kanyang tiyan. Tsk, come with me. Po? Are you deaf? Ay, grabe ka sir. Hindi lang nakarinig, deaf agad. Hindi ba pwedeng naninigurado lang? Sabay dampot niya sa kanyang bag at sumunod sa boss niyang nauna nang naglakad sa kanya. Habang ang mga kasama niyang mga empleyado ay naiinggit na nakatingin sa kanila na magkasama. Ang swerte ni Sarah, no? Palagi siyang napapansin ni Sir. Anya Alma habang nakatingin din sa dalawa. Hindi kaya totoong hinala natin na ginayuman niya si Sir? Ani Maris. Che, manahimik nga kayo. Anong gayuma yung pinagsasasabi niyo? Sadyang malapit lang si Sarah kay Sir. Lalo pat, nakakatiis to sa ugali ng masungit nating boss. Pagtatanggol ni Alisa kay Sarah. Ang sabihin mo, kakampi ka niya. Ani Alma. Napaismid si Alisa nang irapan siya ni Alma. Inggit malala. Bulong ni Alisa pero dinig naman ni Alma. At nang samaan siya nito ng tingin ay tumawa lamang siya. Inggitera talaga, kaloka. Naiiling niyang anya sabay alis na niya. At iniwanan ng mga kasama niya dahil mag-overtime ang mga ito. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Tanong ni Sarah sa boss niya. Ano sa tingin mo ginagawa sa restaurant? Masungit na tanong ni Rainier kay Sarah. Kakain po. Wag mo akong puin, hindi pa ako matanda. Pambabara niya sa dalaga. Hindi na lang sumagot pa si Sarah dahil alam niyang hindi na naman sila matatapos kapag nakipagdebate pa siya sa masungit niyang boss. Alam ko naman nakakain kami pero hindi ko alam na sa ganitong klaseng restaurant niya ako dadalhin. Ang mahal kaya rito at dito pa niya ako dinala. Pagkausap ni Sarah sa kanyang sarili. Just order what you want to eat. Ako nang bahalang magbayad. Ani Rainier habang nasa menu ang tingin. Kaagad na kinuha ni Sarah ang menu at pinili ang mga gusto niyang kainin. Samantalahin mo na ang pagkakataon habang mabait pa siya sa iyo. Nakangiti niyang ani sa kanyang sarili. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Agad na naisara ni Sarah ang labi niya nang magsalitang muli si Rainier. Wala po sir, naisip ko lang na ang laki ng mababayaran mo kung dadamihan kong order ko. Ang mahal pala ng pagkain dito. Umorder ka na, naghihintay na ang waiter's order mo. Isa pa hindi naman ikaw ang magbabayad niyang kakainin mo. Sumi talaga. Anya sa kanyang isip.
Pinangalanan na niya ang gusto niyang pagkain at kaagad namang isinulat ng waiter. Ilang minuto lang ay dumating na ang order nila. Nag-umpisa ng kumain si Rainier. Ganon din si Sarah. Lahat ng in-order niya ay is-isa niyang tinikman. Kaya't napatingin si Rainier sa kanya. Bigla ay nagkaroon ng hiya si Sarah kay Rainier. Sa tingin kasi nito ay parang hinuhukay nito ang kaibuturan niya. May problema po ba, sir? May dumi po ba ako sa mukha? Nothing. Finish your food nang maihatid na kita. Ay naku, sir. Okay lang po kahit mag-taxi na lang ako. Huwag kang magsalita na puno ang bunganga mo. Isa pa, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong mapopo. I'm 30 years old pa lang. Kung ikaw ang makakasama ko araw-araw, siguradong mabilis akong tatanda. Hindi pa ba tayo araw-araw na magkasama, sir? Halos doon na nga ako matulog sa kumpanya mo eh. Pagdadahilan ito. Naiiling na lang si Rainier. Hindi naman siya mahilig makipag-usap sa mga empleyado niya. Pero iba kasi ang hatid na saya ni Sarah kapag nasa opisina niya ito. Bukod sa maingay ito, marunong din tong magtimpla ng kape at kuhang-kuha ang gusto niyang lasa. At alam nito ang ayaw at gusto niya. Sir, hindi mo ginalaw yung iba mong in-order. Pwede ko bang ipabalot yan? Sayang naman kasi kung iiwan lang natin yan dyan. Ang mahal-mahal niyan. Lihim na napangiti si Rainier sa pagiging prangka ng dalaga. Hindi na nagtanong pa si Rainier. Kaagad na pinabalot niya sa waiter ang tira nilang ulam at ibinigay na kay Sarah. Let's go. Mabilis na tumayo si Sarah at bitbit ang plastic na may lamang ulam. I'm not your driver, Miss Valencia. Kaya't dito ka sa front seat umupo. Ani Rainier. Bakit ba ganito palagi ang mga mayayaman? Wala naman kaming sinasabi na gagawin naming driver ang nasa front seat ah. Pero bakit ba big deal sa kanila yun? May sinasabi ka ba, Miss Valencia? Ay naku, wala sir. Ang sabi ko nga po sasakay na. Matapos magsuot ng seatbelt ay kaagad nang pinatakbo ni Rainier ang sasakyan. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa inuupahan ni Sarah. At hindi pa man nakakababa si Sarah, ay may mga bata nang nagsilapitan sa sasakyan. Masayang sinalubong ni Sarah ang mga bata at ibinigay dito ang dala niyang plastic. Oh, masarap ang mga iyan. Hati-hatiin niyo yan ha. Salamat Ate Sarah, ang bait mo po talaga. Ani Rebecca. At ang mabait ay mas ibibless pa ni Lord. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Kaya't napangiti si Sarah na niyakap ang mga ito. O sige na, alis na nang makakain na kayo. Taboy niya sa mga ito na kaagad namang sinunod ng mga bata. Palagi ba silang dito kapag umuwi ka? Napalingon si Sarah sa likod niya. Nakalimutan niyang kasama pala niya ang kanyang boss. Opo sir. Wala na kasi silang mga magulang kaya't naaawa ko sa kanila. Minsan kasi nanlilimos lang sila para lang makakain. At salamat po pala sa mga pagkain. Siguradong mabubusog sila nun. Nakangiti niyang anya. It's okay, mauuna na ako. Salamat po ulit. Kumaway lang si Sarah sa boss niya. Nang makalayo na ito ay saka pa lang siya pumasok sa inuupahan niya. Kapagod. Kailan kaya ako makakahanap ng lalaking siya namang maghahanap ng trabaho para sa akin? Ay, kaloka. Natatawa niyang sabi kahit siya lang mag-isa. Kinabukasan, dahil walang pasok ay paglilinis lang ang ginagawa ni Sarah. Katatapos lang niyang magluto ng pananghalian niya nang may kumatok sa kanyang pinto. Sandali lang! Sigaw niya mula sa kusina. Sino na naman kaya to? Wala naman akong inaasahang bisita. Anya sa kanyang isip. Nang mabuksan niya ang pinto ay nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sinong dumating. Sir Rainier! Diyos ko, ano naman ang ginagawa ng lalaking to rito? Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Ay, oo nga pala. Pasok ka sir! Niluwagan niya ang pinto para makapasok ang boss niya. Mabuti na lang talaga, Sarah, at maaga kang naglinis. Kausap niya sa kanyang sarili. Maupo ka, sir. Pasensya na, hindi gaanong malambot ang sopa rito. It's okay. Ano nga po palang dahilan at napunta ka rito, sir? Imposible namang basta ka nalang pumunta rito nang walang dahilan.
May mga pinamili ako nasa kotse. Ikaw nang magbigay nun dun sa mga bata kahapon. Hindi makapaniwalang napatingin si Sarah sa boss niya at parang wala lang kasi rito ang sinasabi niya. Sigurado ka ba, sir? Naku, siguradong matutuwa ang mga batang yon. Nakangiting anin ni Sarah at halos mawala na ang mga mata nito dahil sa lawak ng ngiti niya. Hindi na nagtagal si Rainier sa inuupahan ni Sarah. Umalis din kagad siya ron matapos makatanggap ng tawag. Tuwang-tuwa ang mga bata nang ibinigay sa kanila ni Sarah ang pinamili ni Rainier. May mga damit, may sapatos at meron ding mga pagkain. At may mga canned goods pa. Ate, ang gaganda ng mga sapatos at ang mga damit. May maganda na rin kaming may susuot. Ani Rebecca. Pasalamat kayo sa susunod kay boss ha. Sa susunod, ipakikilala ko kayo sa kanya nang makilala niyo naman siya. Talaga ate? Yes! Sabay tango ni Sarah. Masayang pinagmamasdan niya ang mga bata. Kahit papano, ay nararanasan niyang maging ate kahit na wala siyang kapatid. Wala na kasing magulang si Sarah at nag-iisa lang siyang anak, kaya't ganun siya sa mga batang malapit sa kanya. Gusto kasi niyang maranasan na may kapatid. Rain? Inilang hakbang lang ni Amanda ang pagitan nila ni Rainier sa kaniyakap ang lalaki. I missed you so much, Rain. Nakangiting anya ng dalaga. Pero agad din siyang napabitaw nang hindi man lang gumanti sa yakap niya si Rainier. Sorry, nahihiyang anya ni Amanda. Ba't ka nandito? Anak, namimiss ka raw ni Amanda kaya siya dito dumiretso. Alam mo bang kanina ka pa bukang bibig niyan? Nakangiting sabi ni Emerald sa anak niya. Maiwan ko na muna kayo, titignan ko lang kung nakaluto na sila sa kusina. Hey, bakit parang hindi ka masaya na bumalik na ako? Tila nagtatampong anya ng dalaga. I'm happy, of course. Para namang tumulo ng puso ni Amanda dahil sa sinabi ng binata. Marami pang napag-usapan ng dalawa hanggang sa tawagin sila ng katulong para kumain. Namiss ko na ang lutong Pinoy, tita. Sa States kasi hindi ganito ang mga pagkain doon. Kaya habang nandito ako, gusto kong kainin ang mga pagkain na namimiss ko sa States. Alam kong namiss mo ang pagkain sa Pinas, kaya ko ipinaluto ang mga paborito mo. Nakangiting anya ng ginang, habang si Rainier tahimik lang na nakikinig sa dalawa. Anak, bakit hindi mo samahan na mamasyal si Amanda para makapag-banding naman kayong dalawa? Alam kong pareho niyong namiss ang isa't isa. Oo nga naman, Rain. Matagal akong nawala sa Pilipinas. Kaya namiss ko na rin ang mamasyal. Hindi ka ba pagod? Alam kong may jet lag ka pa. Kaya sa susunod na lang natin gawin yun. Magpahinga ka na lang muna. Marami pa namang araw na magiging bakante ako. Hindi, okay lang. Don't worry. Alam mo naman ako, paggalang pag-uusapan, nawawala lahat ng pagod ko. Nakangiting sabi ng dalaga. Kaya walang nagawa si Rainier kundi ang samahan ng dalagang mamasyal. Hey, alam niyo na bang balita? Kahapon daw kasama ni Sir Rainier ang fiancé niya. Ani Alma sa mga kasamahan niya na siyang bumungad kay Sarah. Sarah, alam mo na ba yung balita? Anong balita? Bago ba yan? Wala sa sariling sabi ng dalaga habang inaayos sa mga gamit niya sa kanyang mesa. Hindi mo alam? Na ano? May kailangan ba akong malaman? Tanong niya rito pero ang tingin niya, wala pa rin kay Alma. Dumating na raw yung fiancé ni Sir Rainier kahapon lang. Talaga? O ano namang gagawin natin kung andyan ang fiancé niya? Binata naman siya. Hindi ka ba affected? Takang tanong ni Alma, kaya't napataas ang isang kilay ni Sarah. Ba't naman ako magiging affected? Buhay naman niya yan. Isa pa, boss natin yan. Kaya't dapat masaya tayo para sa kanya. Sagot nito kay Alma. Anong expect mo na masasaktan si Sarah? Yan kasi yung sinasabi ko Kahit walang ginagawa yung tao, ginagawan mo ng istorya. Kaya iyan, napahiya ka. Buti nga sa'yo. Ani Rebecca. Napairap si Alma bago tinalikuran ng mga kasama niya
at bumalik na sa kanyang trabaho. Masayang nakakapit si Amanda sa braso ng kaibigan niya. Hindi naman umalma si Rainier dahil wala namang kahulugan yon. Isa pa'y magkaibigan lang naman silang dalawa. Binati ng mga empleyado ang boss nila nang makita nila ito. Tumangulang din si Rainier bilang tugon sa kanila. Ay, totoo nga. Ang ganda ng fiancé ni Sir ano? Bulungan ng mga empleyado. Humanga rin si Sarah sa taglay na ganda ng babae. Sarah, pinapatawag ka ni Sir sa loob. Balita ng isang babae. Eto na naman tayo. Gusto siguro nilang saksihan kung kwasutan na lang dalawa. Anya sa kanyang isip. Mabilis na tumayo si Sarah at naglakad papunta sa opisina ng boss niya. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang ganap sa loob. What the heck? Mabilis na tinakpan ni Sarah ang mga mata niya nang makitang dalawang tao na naghahalikan sa loob. Sabi ko na nga at gusto lang nila akong ipasaksi kung anong gagawin nila. Mabilis na kumala si Amanda kay Rainier at parang papatayin na niya si Sarah sa sama ng tingin niya rito. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal? At basta ka nalang pumapasok sa opisina ng boss niyo nang hindi kumakatok? Galit na ani ni Amanda. Hindi lang kasi siya nabitin sa halikan nila ni Rainier. Galit din siya dahil hindi natuloy ang sanay plano niya, kung hindi dahil kay Sarah. I'm sorry po ma'am, pinatatawag po kasi ako ni Sir. Sumusunod lang po ako sa utos. Nahihiyang ani Sarah at nagyuko ng ulo. At sino ka para basta nilang pumasok dito nang hindi kumakatok? Kung ako ang naging boss mo, matagal na kitang tinanggal. Galit na ani ni Amanda. Amanda, stop it. Totoo ang sinabi niya na pinatatawag ko siya. Sa susunod, kumatok ka muna bago ka pumasok. Ani Rainier kay Sarah. Nahihiya namang tumango si Sarah sa boss niya. Ano po palang ipag-uutos niyo, sir? Get in and make me a coffee. What? Rainier? Nang dahil lang sa kape kaya mo siya pinapunta rito? Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin na gusto mo pala ng kape, di ako nalang sanang gumawa para sa'yo? Ani Amanda. You're not my PA, Amanda. Why her? PA mo rin ba siya? Here's your coffee, sir. Kung wala ka na pong ipag-uutos, lalabas na po ako. Paalam ni Sarah. Thank you. Yumuko lang si Sarah. Saka iniwan ng dalawa nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ng babaeng kasama ng boss niya. Maganda nga. Masama naman ang ugali. Ano kayang nagustuhan ni Sir doon? Maganda lang naman yun dahil sa makapal niyang makeup. Bulong ni Sarah sa kanyang sarili. Ilang araw pang lumipas. Ganun pa rin ang routine ni Sarah. Hindi siya PA pero siyang napag-uutusan sa trabaho ng PA ni Rainier. Kaya pinag-iinitan siya ni Amanda. Sabihin mo nga sa akin kung may gusto ka ba kay Rainier? Napaigtad sa gulat si Sarah nang biglang sumulpot sa gilid niya si Amanda. Naku ma'am, wala po akong gusto kay Sir Rainier. Sadyang trabaho lang po ang ipinupunta ko rito. Kaagad na paliwanag niya kay Amanda. Mabuti kung ganun. Mabuti na'y magkaintindihan tayong dalawa. Dahil ayokong may ibang umaaligid sa kanyang babae. Kaagad na tinalikuran si Sarah ni Amanda. Naiiling na lang siya na sinundan ng tingin ng dalagang papalayo. Why did you do that? Galit na sabi ni Rainier nang sinabi ni Amanda sa kanya ang ginawa nito kay Sarah. Pinagsabihan ko lang naman siya dahil wala siyang karapatan na akitin ka. Isa pa wala akong tiwala sa babaeng yun. What? O bakit? Totoo naman hindi ba? Kaya dapat lang na maiwas ka na rin sa kanya. My goodness, Amanda. Ganyan ba talagang pag-uugali mo? Ibang-iba sa pagkakakilala ko sa'yo. Iba na ba kung nagseselos lang naman ako? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Lalong walang gusto sa akin yun. Bakit ba palagi mo nilang pinipilit ang alam mong hindi totoo? Tumaas na rin ang boses ni Rainier. Ilang araw pa lang na magkarelasyon sila ni Amanda. Pero lumalabas na ang pagiging selosa nito. Babe, sorry na. Sobrang mahal lang kita kaya ako yun nagawa. Panunuyo ni Amanda kay Rainier. Let's go. Ihahatid na kita dahil may meeting ako ngayong araw. Babe, wait!
Diretso lang si Rainier sa paglalakad, habang halos tumakbo naman si Amanda para humabol kay Rainier. Pagdating sa bahay nila Amanda, ay nakasimangot siyang bumaba sa sasakyan matapos siyang pagbuksan ni Rainier ng pinto. I'll call you later. Mahinang ani ng binata, saka siya hinalikan sa noo. Lalo pang nainis si Amanda nang sa noo lang siya halikan ng binata. Samantalang sa kumpanya, napaigdad sa gulat si Sarah nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nakalimutan niya kasing i-silent yun kanina. "Sir, napatawag ka po," sagot niya sa kabilang linya. "Po?" Napatingin na lang si Sarah sa kanyang cellphone nang wala na ang tawag. Heto na naman tayo. Anya sabay kuha niya sa kanyang gamit at umalis. Get in. "Alam po ba ng girlfriend mo na isinama mo ko? Baka mamaya awayin na naman ako ng clown mong girlfriend, sir." What's clown? "Hindi mo alam yung clown? Yung sobrang makapalang make-up sa muka." Napatawa si Rainier dahil sa narinig niya. Clown bang tawag dun? "Opo." Naiiling na pinaandar ni Rainier ang sasakyan. Hindi niya alam kung bakit napatawa siya sa simpleng sinabi ni Sarah. 4 na taon na si Sarah sa kumpanya niya at masasabi niyang masipag itong magtrabaho. All around din to. Kapag wala ang PA niya, ito ang palagi niyang tinatawag. Sa isang hotel ginanap ang meeting na dinaluhan ni Rainier. Pagpasok pa lang nila sa loob ay makikita talaga sa mga mata ng mga naroroon ang paghanga sa binata. Hindi lang magaling sa negosyo si Rainier, matalino at marespeto rin siya sa tao. Kaya't marami ang gustong maging asawa siya sa mga anak na babae ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Matapos ang meeting ay kumain muna sila bago umalis sa hotel. Matagal pa bago makababalik ang personal assistant ko, kaya gusto kong ikaw na munang pumalit sa kanya. Tataasan ko rin ang sahod mo dahil alam ko naman na masipag ka pagdating sa trabaho. Parang tanga lang si Sarah na hindi makapaniwalang nakatingin sa boss niya. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi kita pipilitin pero sayang din ang magiging sahod mo. Pangungonsensya niya sa dalaga. Sir, wala naman po akong problema sa trabaho at sa magiging sahod ko. Pero kasi sir, baka masabunutan na ako ni ma'am kapag nalaman niyang ginawa mo pa akong PA mo. Nag-aalala niyang sabi. Kahit wala silang ginagawang masama, alam niyang may masasabi pa rin ng may malaking inggit sa kanya. Huwag mo na siyang intindihin. Ako nang bahala sa kanya. Basta't umiwas ka na lang kapag nandyan siya. Huminga muna ng malalim si Sarah bago tumango sa boss niya. Marami ang nainggit kay Sarah, lalo na nang malaman nila na ginawa na nga siyang PA ni Rainier. At sa lahat ng meeting nito ay siyang kasama nito. Kahit sa pagkain ay kasalo siya nito. "No way! Hindi ikaw ang babaeng aagaw sa boyfriend ko. Gagawin kong lahat mawala ka lang sa paningin ko, Sarah. Asahan mo na ako ang magiging bangungot mo." Galit na ani ni Amanda. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay may matang palaging nakasunod sa kanila. "Really, tita? Ipakikilala mo na ako sa publiko na girlfriend ni Rainier?" Gulat ang naging reaksyon ni Amanda nang marinig ang sinabi ng ginang. Matagal na niyang gustong ipakilala siya ni Rainier nang wala nang magtangkapang agawin sa kanyang lalaking noon pa man ay mahal na niya. "Yes, iha. Sa gaganaping celebration ng kumpanya ay ipakikilala ka na bilang girlfriend ng anak ko." "Oh, I'm so excited, tita. And thank you. Palagi kang gumagawa ng paraan para kami talaga ni Rainier ang magkatuluyan." "Of course naman, iha. Ikaw lang ang gusto ko para sa aking uniko iho. Kaya ko ito ginagawa." Napayakap si Amanda sa ginang dahil sa sobrang saya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Lahat ng mga empleyado ay imbitado sa celebration at kasama na ron si Sarah. Nakailang lakad na si Sarah pero hindi pa rin siya nakapag-isip kung pupunta ba siya o hindi. Pwede naman siyang tumanggi pero tiyak na hahanapin siya ni Rainier. "Hoy Gaga, asan ka na? Kanina pa kami nandito sa venue. Ba't wala ka pa?" Nailayo ni Sarah ang cellphone sa tenga niya dahil sa tinis ng boses ni Rebecca sa kabilang linya. "Masama kasi ang pakiramdam ko, Becca. Baka hindi na ako makapunta." "What?" "Pakisabi nilang kay sir na hindi ako makakapunta.
O salamat. Kaagad na ibinaba ni Sarah ang cellphone niya. Saka siya huminga ng malalim. Kanina pang hindi maganda ang pakiramdam niya. Pinilit niya lang magtrabaho dahil wala naman siyang gagawin sa inuupahan niya. Nag-umpisa na ang party pero si Rainier ay panay ang tingin niya sa paligid. Tila ba may hinahanap ang mga mata niya. Babe, kanina ka palingon ng lingon. May hinahanap ka ba? No, excuse me. Babe, saan ka pupunta? Mag-uumpisa ng party. Sa labas lang ako, babalik din ako kagad. Nagingit-ngit sa galit si Amanda nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Rainier. Alam kong nagkakagusto ka na sa empleyada mo, Rainier. Ngunit hindi ako makapapayag na basta-basta mo na lang akong tatalikuran ng dahil lang sa babaeng yon. Galit niyang ani sa sarili niya. 12:00 na ng gabi. Nagising si Sarah sa mahihinang katok mula sa labas ng pinto. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata para makita niya ng malinaw ang dinadaanan niya. Mainit siya at masakit ang katawan niya pero pinilit niyang bumangon dahil hindi pa rin humihinto ang kumakatok sa pinto. Sino yan? Tawag niya mula sa loob. Ayaw niyang buksan ang pinto hanggat hindi niya malalaman kung sinong nasa labas. It's me, Sarah. Na nabubulol magsalita ang lalaki. Mabilis na binuksan ni Sarah ang pinto at ganun na lang ang gulat niya nang makita ang boss niyang nakasandal sa gilid ng pinto. Sir Rainier, ano pang ginagawa mo rito? Hating gabi na po ah. Hindi mo ba ako papapasukin? Napilitan si Sarah na buksan ng malaki ang pinto nang makapasok si Rainier. Ayaw naman niyang sa labas lang ito't nakatayo, lalo pat malamok sa labas. Ano pong nangyari at nandito ka? Hindi ba may celebration ng kumpanya niyo? Yeah, you're right. Pero hindi ako masaya doon dahil hindi ka pumunta. Lasing na ani ni Rainier. Pasensya ka na sir pero masama kasi ang pakiramdam ko kaya't hindi ako nakapunta. Paliwanag niya sa binata. Ay kabayo! Gulat na ani ni Sarah nang muntik nang matumba si Rainier. Diyos ko naman, ano bang nakain ng taong ito at dito pumunta sa 10 oras ng gabi? Problemadong ani ni Sarah. Masakit ang katawan niya at mukhang madaragdagan pa yon. Inakay niya ang lasing na binata papunta sa sofa at doon ito pinahiga. I missed you. I love you. Lasing na sabi ni Rainier. Sobrang mahal mo talaga siya no? At ang swerte niya dahil minahal mo siya ng sobra. Masaya ko para sa'yo. Mahina niyang ani habang pinadausdus niya ang daliri niya sa ilong ng binata. Napatitig pa siya sa mukha nito at huminto yun sa labi ng binata. Para kasi itong palaging naka-lipstick dahil mapupula ang labi nito. Bago pa siya matukso para halikan ng labi ng binata, ay tatayo na sana siya pero ganun na lang ang gulat niya nang hawakan ni Rainier ang kamay niya. Don't leave me please. I need you. Paus na sabi nito. Hindi nakagalaw si Sarah nang hatakin siya ni Rainier. Dahilan para magtama ang kanilang mga labi. Sir, mali ho ito. May girlfriend ka na, kaya't hindi mo to dapat ginagawa. Pilit na inilayo ni Sarah ang sarili niya sa binata, pero hindi siya nito pinakawalan. Masakit ang katawan ni Sarah pero hindi niya alam kung bakit parang biglang nag-ibang pakiramdam niya. Lalo pa nang masuyong halik ang iginawad ni Rainier sa kanya. Napaungol si Sarah nang maglakbay sa katawan niya ang kamay ng binata. Nadadarang na siya sa kakaibang pakiramdam na hatid ni Rainier sa kanya. Gustong tumutol ng isip ni Sarah, pero sadyang traidor ang katawan niya dahil hindi ito sumang-ayon sa gusto niya at gustong-gusto niya ang ginawa ng binata sa kanyang katawan. Tuluyan nang bumigay si Sarah kay Rainier at tuluyan na niyang naibigay dito ang matagal na niyang iniingat-ingatan. Matapos ang nangyari sa kanilang dalawa, ay kaagad na nakatulog si Rainier. Habang tahimik naman na pinagmamasdan ni Sarah ang binatang natutulog. Hindi ko pagsisisihan na ibinigay ko sa iyong katawan ko. Dahil kasalanan ko rin naman kung bakit may nangyari sa ating dalawa. At sana, hindi mo na ito maalala pa. Mahinang anya bago kinumutan ng binata. Kinabukasan, pagkagising ni Rainier masakit ang ulo niya at ramdam niya ang pangangalay ng kanyang katawan.
Nang magmulat siya ng matay, nagtataka siya dahil wala siya sa kanyang kwarto. Good morning po, sir. Nakaredy na po ang mainit na sabaw para mawala po ang hangover mo. Pasensya ka na pala ah. Maliit lang itong kama na tinulugan mo. Hindi agad nakasagot si Rainier sa sinabi ng PE niya. Pilit niyang inaalala kung papaano siyang napunta ron, pero wala siyang matandaan. Lasing ka po sir na pumunta rito, kaya siguro wala ka nang maalala. Inunahan na ni Sarah ang boss niya para hindi na ito mag-isip pa. I'm sorry, naabala patuloy kita. Okay lang po sir, sige po kain ka na po. Napasunod si Rainier kay Sarah nang mauna na itong lumabas ng kwarto kung saan siya natulog. Maraming salamat sa masarap na agahan ha. Walang anuman po sir. Nanatiling normal ang aura ni Sarah at hindi pinahalatang may mga ginawa silang hindi maganda kagabi. Matapos kumain ay nagpaalam na si Rainier dahil tiyak niyang hinahanap na siya ngayon ng kanyang ina. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Saan ka ba galing? Sinong kasama mo? Paano mo nagawang iwan si Amanda sa gitna ng party? Nasisiraan ka na ba? She's your girlfriend Rainier and soon to be wife pero nagawa mo siyang ipahiya sa mga bisita natin kagabi. Galit na ani ni Emerald sa anak niya. Sa kondo ko natulog ma'am. Maiksi niyang sagot sa galit niyang ina. Sa kondo mo o sa bahay ng ibang babae? What? Sabihin mo nga sa akin ng totoo Rainier. Hindi ako makapapayag na ipagpalit mo lang si Amanda sa ibang babae. Wala akong ibang gustong maging manugang kung hindi siya lang. May diing sabi ni Emerald. Stop this nonsense mom. Rainier, kailan ka pa nawala ng galang sa akin? Yan ba ang itinuturo sa'yo ng babaeng yon? Sigaw niya sa anak nang talikuran siya nito. Pero hindi na nakinig pa si Rainier sa kanyang ina. Diretso lang siya sa kanyang kwarto at dumiretso siya sa banyo. Pakiramdam niya kasi ay ang lagkit-lagkit niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Normal pa rin ang pakikitungo ni Sarah sa boss niya at pilit niyang iwinawaglit sa isip niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Habang nag-uusap si Rainier at Sarah sa kanyang opisina, ay bigla na lang sumugo doon si Amanda na galit na galit. How dare you to flirt with my fiancé? Galit na galit ni Annie ni Amanda. Hindi na paghandaan ni Sarah ang pagsugod ng dalaga sa kanya, kaya't napasigaw na lang siya nang hablutin ni Amanda ang buhok niya. Amanda! Parang napapasong binitawan ni Amanda ang buhok ni Sarah nang dumagundong ang boses ni Rainier sa loob ng kanyang opisina. Sorry! Kaagad na hingi niya ng tawad nang makita kung anong nasa harapan ng dalawa. Hindi ko alam eh. Akala ko inaakit ka niya kaya ko siya. Stop it, Amanda. Agad na naitikom ni Amanda ang bibig niya nang sigawan siya ni Rainier. You okay? Are you hurt? Nag-aalalang anin ni Rainier kay Sarah. Okay lang po ako, sir. Pwede na po ba akong umuwi? Tapos na rin naman po tayo eh. Tukoy ni Sarah sa chinek nilang mga documents. Ihahatid na kita. Kaagad na presenta ni Rainier. At ikaw, maiwang ka rito at mag-uusap pa tayo. Napalunok sa sariling laway si Amanda nang makita ang galit na titig sa kanya ng kanyang nobyo. Hinayaan na lang muna ni Rainier si Sarah sa likod na doon ito umupo. Naninibago siya sa ikinikilos ng assistant niya. Ilang araw nang ganun si Sarah at kung wala siyang ipapagawa, ay hindi niya ito nakakausap. Salamat po, sir. Hindi na hinintay pa ni Sarah bumaba si Rainier at pagbuksan pa siya. Siya na mismo ang nagbukas sa pinto habang diretsyo lang itong naglakad papasok sa kanyang inuupahan. Pagbalik ni Rainier sa kanyang opisina, ay kaagad na kinausap niya si Amanda. Babe, maniwala ka sa akin. Nadala lang ako ng selos ko sa kanya kaya ako yun nagawa. Alam mo naman na may importante sana akong lakad ngayon eh. Tapos pagpunta ko rito, yun kagad ang naabutan ko. Naiiyak na Anya. I'm sorry Amanda but I want to end this. Walang patutunguhan ng relasyon natin. Lalo na't hanggang ngayon hindi pa rin kita natututunang mahalin. Diretsyo niyang sabi sa dalaga. Rain, no! Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita, Rainier. Promise hindi na ako magseselos.
I promise na hindi na ako gagawa ng isang bagay na ikagagalit mo. Basta't wag mo lang akong iwanan. Please. Tumulo ang mga luha ni Amanda dahil sa sobrang sakit. Alam mo sa sarili mo noon pa hindi kita mahal. Pero pinagbigyan kita dahil akala ko matuturuan din kitang mahalin. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, wala talaga akong nararamdaman para sa'yo. Prangkang sabi ni Rainier sa dalaga. Alam niyang masasaktan niya ng hustong damdamin ng dalaga. Pero kahit na anong subok ang ginawa niya, hindi niya talaga magawang suklian ang pagmamahal nito sa kanya. Ano bang mali sa akin? Bakit hanggang ngayon hindi mo ako magawang mahalin? Hindi ba ako katanggap-tanggap? Higit pa siyang maganda sa akin kaya't hindi mo ako kayang mahalin? No, you're beautiful, Amanda. Halos lahat ng katangian ng isang babae na gusto ng isang lalaki nasa iyo na. Then why? Dahil may mahal na akong iba. Hindi ka pa bumabalik ng Pilipinas, may gusto na ako sa kanya. Unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na siya. Pero hindi ko magawang sabihin sa kanyang totoo kong nararamdaman. Pagtatapat niya kay Amanda. Mahal mo talaga siya, no? Dahil handa mo siyang ipaglaban. Hindi katulad ko. Alam kong sobrang nasaktan kita pero hanggang dito na lang tayo. Ani Rainier. Umalis ng opisina ni Rainier si Amanda. Habang si Rainier naman ay malungkot na nakatingin sa labas ng building. Aminado siyang kasalanan niya kung bakit lumalang nararamdaman ni Amanda sa kanya. Sinubukan naman niya pero iisang tao lang talagang nakabihag sa puso niya. Kaya naman pala, mahinang ani ni Sarah habang nakatingin sa hawak niyang piti. Hello little one. Bati niya sa kanyang anak na nasa tiyan niya. Huwag kang mag-alala baby. Aalagaan at mamahalin ka ni mama. Siyempre naman biyaya ka eh. At anak ka ng lalaking noon pa man, lihim ko nang minamahal. Pasensya ka na kung tayo lang dalawa ah. Hindi ka pwedeng makilala ng ama mo dahil siguradong masisirang relasyon nila kapag nalaman nilang totoo. Mahinang bulong ni Sarah. At para makaiwas sa lalaking mahal niya, ay nagpa siya si Sarah na huminto na sa pagtatrabaho. Doon na lang siya magtatrabaho sa lilipatan niya. May naipon naman na siya at yun muna ang gagamitin niya habang naghahanap siya ng trabaho. 6:00 pa lang ay nasa kumpanya ni Rainier si Sarah. Alam niyang wala pa rin ang binata kaya't sinamantala niya ang pagkakataon. Manong, pakihintay lang po ako ha, mabilis lang ako. Paalam niya sa taxi driver na sinakyan niya. At nang makapasok na siya sa loob, ay kaagad na kinuha niya ang importante niyang gamit. Sa kanya inilapag sa mesa ang ginawa niyang resignation letter. At bago umalis, ay hinaplos niya na muna ang mukha ng binata na nasa isang frame. Masaya ako dahil sa iyo ay may makakasama na ako hanggang sa pagtanda ko. Nakangiti niyang ani. Matapos makuha ang gusto ay kaagad na umalis ang dalaga sa kumpanya. Ayaw na niyang maabutan pa siya rin ni Rainier kaya't nagmamadali siyang lumabas at kaagad na sumakay sa taxi. Pagdating ni Rainier sa kanyang opisina, ay hindi niya alam kung bakit mabigat ang pakiramdam niya na para bang may biglang nakulang sa kanya. Agad na nakuha ng atensyon niya ang puting sobre na nasa ibabaw ng mesa. Mabilis niya yung ginampot at binasa ang laman. Nakuyumus ang hawak niyang papel at bigla siyang nanlamig sa kinaupuan niya nang mabasa ang laman nun. No, this is not true. Kausap niya sa kanyang sarili. Mabilis pa sa 4:00 naging kilos ni Rainier. Una niyang pinuntahan ang bahay kung saan nangungupahan si Sarah. Pero ayon sa may-ari, umalis na raw ito doon. Kinausap din niya ang mga bata na palaging dinadalhan ito ng pagkain. Pero pati ang mga ito, walang alam kung saan nagpunta si Sarah. Kaya't laglag ang balikat niya na bumalik sa kanyang kumpanya. After 4 years. Atina! Gary! Tawag ni Sarah sa 2 anak niya pero walang sumasagot sa kanya. Ate Sarah, si Atina po ba't Gary ang hinahanap mo? Tanong ng bata kay Sarah. Nakita mo ba sila kung saan sila nagpunta ha?
Tanong niya rito. Nasa kilaaling mering po sila, Ate Sara. Naglalaro ng computer. Na naman, ang mga batang to talaga. Sige Jun, salamat ah. Walang anuman ate. Umalis ang bata habang si Sara pinuntahan ng dalawang anak niya. Mama! Tumakbo sila Athena papunta sa kanyang ina, habang si Gary naman ay nakasunod lang na naglalakad sa kakambal niya. Diba sabi ko na sa inyo na huwag kayong magko-computer? Alam niyo naman ang maaaring kahinatnan, diba? Si kuya po kasi mama. Sumbong ng babae. Gary? Sorry ma, hindi na po mauulit. Nakayukong ani ng anak niya. Anak, hindi ko naman sinabi na habang buhay hindi kayo gagamit ng computer o kung anumang gadgets. Pero kasi naman ang babata niyo pa. Maaari pang masira ang mga mata niyo kapag palagi kayong nakababad sa computer. Di ba sinabi ko na yan sa inyo? Opo, mama. Sabay na sagot ng dalawa. Okay, tayo na nang makakain na tayo. Nakangiting sabi ni Sara sa dalawa. Wala pa rin bang balita sa pinagagawa ko? Tanong niya sa kanyang tauhan. Pasensya na sir, pero hanggang ngayon wala pa rin pong balita. Kung may makuha kayong balita, tawagan niyo kagad ako. Areglado po sir. Pwede ka na umalis. Taboy niya sa kanyang tauhan. Tumangulang din ito saka lumabas sa opisina niya. Napabuntong hininga si Rainier nang wala ng tauhan niya. Ilang taon na niyang pinapahanap si Sara, pero wala pa rin siyang lead kung nasan na ito ngayon. Makikita pa rin kitang muli. Pinagsisisihan ko kung bakit hindi ko kagad sinabi sa'yo na sobrang importante mo sa akin. Na kaya ako nagsusungit dahil ayokong mahalata mo ang tunay kong nararamdaman sa'yo. Nakakatawa no? Pagdating sa'yo naging torpe ako. Handa naman akong maging under desaya. Basta't ikaw lang ang kasama ko. Mahina niyang sabi habang haplos ang mukha ng babaeng nasa frame. Naudlot ang malalim na pag-iisip ni Rainier nang may kumatok sa opisina niya. Come in. Hi! Nakangiting bati ng babae sa kanya, kaya parang tuod na hindi nakagalaw si Rainier sa kinauupuan niya. Tito! Aya? Tumakbo ang bata papunta kay Rainier na kaagad naman niyang niyakap. I miss you, Tito! Napatawa si Rainier sa kakyutan ng bata na yumakap sa kanya. Kailan lang kayo dumating? Kahapon lang. At ayan, gusto agad ni Aya na pumunta rito. Namimiss ka na raw niya. Nakangiting ani ni Amanda. Oh really, baby? Napatawa si Rainier nang tumangutangwang bata. Oh, where's Carlos? Tukoy niya sa asawa ni Amanda. Nasa kumpanya. May problema daw kaya't nagmamadali. Hinatid niya lang kami rito eh. Sabihin mo sa kanya na dito na lang kayo mag-lunch. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain natin. Sure. Pagpayag kagad ni Amanda. Hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin makapaniwala si Rainier na kaibigan niya ang nakabuntis kay Amanda. Mabuti na lang at hindi nito itinago ang totoo kay Carlos. Kaya pinakasalan kagad nito ang dalaga nang malaman ng totoo. Sa ibang bansa pa pala nanliligaw si Carlos kay Amanda. At dahil sa kanya, kaya ito tumanggi. Pero nang mabigo ito sa kanya ay nagkita silang muli sa isang bar. At doon na nga may nangyari sa kanila. Hanggang ngayon ba wala ka pa ring balita sa kanya? Tukoy ni Amanda kay Sara. Wala pa rin. At umaasa ako na isa sa mga araw na to, makikita ko na siya. At sabihin mo na sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Hindi yung in love ka na nang susungit ka pa rin. Akala mo naman mas ikakagwapo mo yun. Lagi mong tatandaan na mas lamang ang marunong dumiskarte kesa sa palaging papogi points lang. Sabay tawa ni Amanda. Aba, ginawa mo pa akong katatawanan ah. Lalo lang natawa si Amanda sa reaksyon ng kaibigan. Asara na tawanan lang ang ginawa ng magkaibigan sa opisina ni Rainier. At lalo pa silang umingay nang dumating na si Carlos. Samantalang sa probinsya kung saan naroroon si Sara ay nakahanda ng mga gamit nila. Lilipat na kasi siya ng manager niya sa Manila branch nila. Kaya't mula Cagayan Valley ay bibiyahin na naman sila kasama yung dalawa niyang kambal. Mama, excited na ako.
Maganda po ba sa Manila? Nakangiting nilingon ni Sarah ang anak niyang babae. Girl version ito ni Rainier, habang si Gary naman ay boy version niya. Kaya't hindi mo akalain na kambal ang dalawa. Dahil hindi sila magkamukha. Oo naman anak, maganda ron. Doon na rin po ba kami mag-i-school ni kuya? Yes baby, dahil nandun ang trabaho ni mama. Hindi naman pwedeng iwan ko kayo dito. Kaya kung nasan si mama, doon din kayo, okay? Yehey! Sa Maynila na kami titira. Masayang sigaw ni Athena. Masaya naman na pinagmamasdan ni Sarah ang anak niya. Sa layo ng binyahe nila, ay nakatulog na lang ang mga anak ni Sarah sa kanilang biyahe. Gusto rin niyang matulog pero sa tuwing nakikita niyang nagtataas ang building sa Maynila, ay hindi niya maiwasan ang isipin ang nakaraan niya. Lalo na ang lalaking siyang nagbigay sa kanya sa dalawa niyang anak. Kamusta ka na kaya? Siguro, may anak na kayo ni Amanda ngayon. Bulong niya sa hangin. Ma'am Sarah, nandito na po tayo sa tutuluyan ninyong bahay. Balita ng driver nila. Sa lalim ng iniisip niya, ay hindi niya na namalaya na huminto na pala sila. Manong, pakidala na lang po ang mga gamit namin sa loob. Patulong na lang din po ako sa pagbubuhat kay Gary. O sige po ma'am. Ang driver ang nagdala kay Gary, si Sarah naman kay Athena. Matapos mailagay ang lahat ng gamit nila sa loob ay nagpaalam din kaagad ang driver na aalis na. Kompleto ang lahat ng gamit sa bahay na tinutuluyan nila. Hindi gaanong kalakihan pero sapat na sa kanya yon. Meron ding laman ng ref na para bang pinaghandaan talaga ang pagtira nila roon. Matapos niyang maghanda ng pagkain nila, ay sa kanya ginising ang dalawa niyang anak para pakainin. Matapos kumain, ay bumalik sa pagtulog ang dalawa. Siguradong napagod ang mga ito sa biyahe nila, kaya't natulog din kagad sila. Kinabukasan ay dala na ni Sarah ang mga gamit niya at kasama niya ang kanyang dalawang anak. Habang wala pang pasok ay isasama niya muna ito sa trabaho. Mabuti na lang at pumayag ang boss niya na isama niya ang dalawa. Wow mama, ang taas! Tukoy ni Athena sa building kung saan sila bumaba. Yes baby, dito si mama magwo-work, kaya mag-behave lang muna kayo ni kuya ha? Opo mama. Pumasok na sila sa loob. Magkahawak kamay si Athena at Sarah, habang nasa bulsa naman ni Gary ang isang kamay niya. Nakashades ang dalawang bata kaya mapapanganga na lang talaga ang makakakita rito dahil sa forma ng dalawa. Para itong mga anak ng mayaman. Morena ang kulay ng balat ni Athena at Gary na nakuha nila sa kanilang ama. Maputi kasi si Sarah habang moreno naman si Rainier. Ang cute naman ng mga batang yan. Siguro, yung bagong lipat dito yan. Anya ng isang babae. Nagtanong lang si Sarah kung saan bandang elevator doon na siyang magdadala sa kanila sa last floor, kung saan nandun ang opisina ng bago niyang manager. Pagdating nila ron, ay kaagad na sinalubong sila ng isang babae at dinala sa opisina ni Arthur. Good morning, sir. Nandito na po si Miss Valencia. Imporma ng babae kay Arthur. Thank you. Iwan mo na lang kami. Copy, sir. Kaagad na umalis ang babae habang pinaupo naman ni Arthur ang dalaga, kasama ang mga anak nito. Sinabi na siguro ni Andre sa iyo ang magiging trabaho mo rito? Opo, sir. Magalang na ani ni Sarah. At ang tungkol sa mga anak mo, walang problema sa akin na dadalhin mo sila. Basta't siguraduhin mo lang na hindi sila makakaabala sa mga nagtatrabaho dito. Paalala ni Arthur kay Sarah. Promise po sir at salamat po. Pwede ka nang mag-umpisa. Ang sekretarya ko na magtuturo sa iyo sa kung ano pang kailangan mo. Tumango na lang si Sarah habang pareho namang tahimik ang dalawang bata na nasa gilid lang din ni Sarah. Mama, ang sungit ng bagong manager mo, no? Yes, baby. Kaya kayong dalawa, kung maaari iwasan yung mag-ingay. At huwag kayong lumabas dito sa opisina ko hanggat hindi ko sinasabi, okay? Opo, Mama. Binigyan lang ni Sarah ng snacks ang dalawa, saka siya nag-umpisa sa trabaho niya. Pagsapit ng tanghali ay sabay ulit kumain ng tatlo. Pero dahil gusto ni Athena ng juice, ay napilitan siyang lumabas ng opisina kasama ang dalawa.
Wala pa namang office hours kaya't nagawa pa nilang lumabas ng building. Alam naman niyang may sariling kantin ng kumpanya. Pero pag si Athena talagang may gusto, hindi talaga makakaayaw si Sarah dito. Pabalik na sila sa kumpanya na may nakabanggang bata si Gary. Aray! Reklamo ni Gary nang mabanggat matapakan ng paa niya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Hinging tawad ng bata kay Gary. Next time tumingin ka sa dinaraanan mo ha. Paano kung may bato pala dyan sa nilalakaran mo? E di bukol pa nga abutin mo. Masungit na anya ng bata sa nakabangga sa kanya. Baby, humingi na siya ng tawad. Huwag mo naman siyang pagalitan. Saway kagad ni Sarah sa anak niya. Oo nga kuya, ang ganda kaya niya. Okay ka lang? Tanong ni Athena habang nakahawak sa kamay ng isang bata. I'm okay, thank you. Asan palang mama mo, baby? Bakit ikaw lang mag-isa rito? Tanong ni Sarah. Aya, Diyos ko ikaw talagang bata ka. Bakit ka naman tumakbo? Paano na lang kung nadapa ka? Nag-aalalang anya ni Amanda. Hindi nakagalaw si Sarah sa kinatatayuan niya ng masilayan na mukha ng babae. Nang mag-angat ng tingin si Amanda, ay nanlaki rin ang mga mata nito na nakatitig kay Sarah. Sarah, is that you? Sakalang natauhan si Sarah nang tawagin na siya ng babae. Hello Ma'am Amanda. Anak mo ba siya? Ang ganda niya. Mana sa'yo. Maganda. Nakangiti pa si Sarah habang pinupuri ang anak ni Amanda. Thank you. Ikaw din. Lalo ka pang gumanda. Puri din niya kay Sarah. Pero nang mabaling ang tingin niya sa mga batang nakahawak sa damit ni Sarah, ay agad napalis ang ngiti sa labi niya at napatitig sa mga bata, lalo na kay Athena. May anak ka na rin pala? Oo, si Athena at si Gary. Baby, mag-hi kayo kay ma'am. Utos niya sa mga anak. Hello po. Si Athena nang naunang bumati kay Amanda. Hindi mapigilan ni Amanda ang mapatitig kay Athena. Gusto niyang makumpirma kung tama ba ang hinala niya. Naku Ma'am Amanda, pasensya na kung hindi kita ma-entertain ng matagal ha. Malilate na po kasi ako. Let's go baby. Bye-bye po. Paalam ni Athena habang kumakaway naman siya kay Aya. Let's go baby, haalis na tayo. Hinila naman ni Amanda ang anak niya at isinakay sa kotse. Pagdating niya sa kumpanya ni Rainier, ang binata kaagad ang hinanap niya. Oh, sabi mo may lakad kayo, ba't nandito ka? Mag-usap nga tayo. Baby, sa sofa ka muna ha, may pag-uusapan lang kami ni Tito. Opo, Mami. Nang wala na ang bata, ay kaagad na hinarap ni Amanda si Rainier. What's wrong? May problema ba? Tapatin mo nga ako, Rainier. May nangyari ba sa inyo ni Sarah noon? What? Huwag mo nga akong mawat-wat dyan. Sabihin mo sa akin ang totoo. May nangyari ba sa inyo ni Sarah noon? Wala. Bakit ba? Are you sure na walang nangyari sa inyo? Paninigurado ni Amanda sa binata. Yeah. Then why does she have a daughter na kamukhang kamukha mo? Di ako pwedeng magkamali. That kid really looks like you. Girl version mo ang batang yon. Pero kung walang... Nagkita kayo ni Sarah? Saka palang nag-sink in sa utak ni Rainier ang tanong ni Amanda. Exactly. And she have 2 kids. Pero kung hindi mo yun anak, papaanong... My goodness! Imposible rin na magkaanak siya ng kamukha mo kung walang nangyari sa inyo. Naguguluhang ani ni Amanda. Sandaling napaisip si Rainier kung saan niya nakasama si Sarah. No, it's impossible. Pilit niyang inaalala kung meron nga ba pero sadyang wala siyang maalala. Ang tanging natatandaan niya lang ay umalis siya noon sa celebration party. Lasing na at hindi niya matandaan na doon pala siya kay Sarah nagpunta. Ano? May naaalala ka na ba? Imposibleng may nangyari sa amin yun kaya gusto kong malaman ng totoo. Sabihin mo sa akin kung saan mo siya nakita. Kaagad na ibinigay ni Amanda ang address at nakangiti siyang pinagmasdan ng nagmamadaling kaibigan. Wala ba kayong masasakyan? Sumakay na lang kayo sa akin, ako na maghahatid sa inyo. Nakangiting offer ni Josh kay Sarah at sa mga anak niya.
Nakapalagayan niya kagad to ng loob kahit bago pa lang niya itong nakilala. Salamat Josh, pero magta-taxi na lang kami. Tanggi niya sa offer ng binata. Sigurado ka ba? Baka nahihiya ka lang. Nakangiting-an niya ng binata. Huwag mo nang ipilit kung ayaw niya. Ako nang maghahatid sa kanila. Hindi agad nakahulma si Sarah nang makilalang lalaking lumapit sa kanila. Mauna na kayo, baby. Utos ni Rainier sa dalawang bata na kaagad namang sinunod ng mga ito. Pinasakay sila ng bodyguard ni Rainier sa loob ng sasakyan. At doon hinintay ang kanilang ina. Parehong nagtatakang magkapatid kung sino si Rainier pero hindi nila magawang magsalita. Mr. Samonte, magkakilala kayo ni Sarah? Sobra pa sa magkakilala. Tingin niya kay Sarah. Hindi naman makatingin ng diretso si Sarah sa binata. Sasama ka ba sa amin ng anak mo o sa kanya ka sasakay? Naghahamon ng tingin ni Rainier sa dalaga. Pasensya ka na, Josh. Okay lang. Sa susunod na lang, Sarah. Siguro naman papayag ka na sa susunod. Nakangiti nitong Ani. As if naman na mapapayagan ko yun. Bulong ni Rainier sa sarili niya. Nauna na siyang naglakad habang nakasunod naman dito si Sarah. Gerin. Mabilis na sumakay si Sarah nang makitang dalawa niyang anak na parang natatakot sa loob. Mama, sino po siya? Mahinang tanong ni Athena sa kanyang ina. He's my friend, baby. Don't worry. Pagpapakalma ni Sarah sa anak niya. Pero sa kaloob-looban niya ay para nang may kabayong nagkakarerahan sa kanyang dibdib. Dahil sa kaba, marami ang pumasok sa isip niya sa mga oras na yon. At isa na ron baka alam na ni Rainier ang totoo. Kung sakali man lang na alam na nitong totoo, ayaw niyang makaabot pa yun kay Amanda. Ayaw niyang maging magulo ang buhay nila ng anak niya dahil siguradong mapapatay siya ni Amanda. At alam niyang pati anak niya ay hindi nito palalagpasin. Sabihin mo lang kung saan kayo nakatira. Lingon ni Rainier kay Sarah. Napilitan siyang sabihin ang address nila dahil ano pa nga bang magagawa niya. Pagdating nila sa bahay ay pinaunan niya ng pinapasok ang dalawang bata kasama ang mga bodyguards dito habang naiwan naman sa labas ang dalawa. May tinatago ka ba sa akin? Pasiunan ni Rainier sa kaharap niya. Wala akong tinatago sa'yo, sir. Diniinan pa niya ang salitang sir. Wala naman akong kailangang itago sa'yo Anya habang nasa ibang direksyon ang tingin niya. Really, Miss Valencia? Ano nga ba yung dahilan mo nun? At bigla ka nalang nag-resign sa trabaho mo? Wala ka nang pakialam doon, sir. Buhay ko ito at wala kang karapatan para pang himasukan ng kung ano man ang desisyon ko. May sarili akong dahilan kaya ako nag-resign at hindi mo na yun kailangan pang malaman. Seryoso niyang sabi at sinalubong ang tingin nito sa kanya. Pero agad din siyang nagbawi ng tingin nang umisi ang binata sa kanya. Alam kong hindi kita mapapaamin. Kung ano bang dahilan mo kaya't dediretsuhin na kita. Ako ba ang ama ng dalawang anak mo? Mapanuring tingin ang ipinukol ni Rainier sa dalaga. Gusto niyang sukatin kung hanggang saan ito magsisinungaling sa kanya. Alam mong walang nangyari sa atin, sir. At hindi kita boyfriend. Kaya papaano mo nasabi na anak mo sila? Wala nga ba? O tinago mo lang ang totoo? Lasing ako that night at totoong wala akong maalala. Pero hindi nagsisinungaling ang DNA, Miss Valencia. Agad na paatras si Sarah dahil sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Ipapa-DNA ko ang dalawang bata sa ayaw at sa gusto mo. At kapag napatunayan kong anak ko nga sila at nagsisinungaling ka sa akin, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang kustodiya ng mga anak ko. Bantang sabi ni Rainier. Hindi mo yan pwedeng gawin sa akin at sa mga anak ko. Sigaw ni Sarah sa binata. Then tell me the truth. Mga anak ko ba sila? Ako ba ang kanilang ama? Oo, mga anak mo sila. Ikaw ang tunay nilang ama. Ano, masaya ka na? Magtatanong ka kung bakit ko sila itinago at hindi ipinalam sa iyong totoo. Dahil hindi na kailangan. Dahil ayokong masira ang relasyon niyong dalawa ni Ma'am Amanda. Sa tingin mo ba naging madali sa akin ang lahat?
Hindi, sir. Inako ko lahat ng responsibilidad sa kanila. Dahil ayokong makasira ng relasyon. Dahil ayokong akong maging dahilan kung bakit kayo mag-aaway at maghihiwalay. Ayokong masabihan ng mga agaw. Lahat yun ginawa ko dahil sa'yo. Dahil mahal kita. Naiintindihan mo ba ako? Umiiyak na sabi ni Sarah kay Rainier. Parang bombang sumabog ang katotohanan mula kay Sarah. Hindi na nakapagsalita si Rainier dahil sa mga narinig. Hindi niya alam na mahal siya ng dalaga. Sa tuwing nagpapasaway ito sa kanya ay naiirita siya. Pero hindi niya magawang magalit dito. Dahil ang totoo, mahal na rin niya ito noon pa man. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Na gusto mo pala ako noon pa. Tanong ni Rainier sa dalaga. At anong gusto mo? Na ipagsigawan ko na gusto kita? Anong akala mo sa akin na sisiraan na? Totoong gusto kita. Pero hindi ako desperada. Para lang ipagsigawan ang nararamdaman ko. Sapat na sa akin na mahal kita at makita ka araw-araw. Hindi ko pinangarap na makasama ka dahil alam kong malabong mangyari yun. Kontento na ako na mahal kita. Kahit wala yung katuparan. Sa pocketbooks lang nangyayari na nagkakagusto ang mayayaman sa isang mahirap na katulad ko. Anya. Papatunayan ko sa iyo na hindi lang sa libro mangyayari ang nasa isip mo. Dahil noon pa man, unang kita ko palang sa iyo mahal na rin kita. Pero ayokong sabihin sa iyo ang totoo dahil ayokong layuan mo ko. Pagtatapat ni Rainier, umiling-iling si Sarah at hindi naniwala sa sinabi ng binata. Imposible. Totoo ang sinasabi ko sa iyo at kaya kong patunayan yan. Hindi. Huwag mong gawin yan. Isipin mong mararamdaman ng asawa at anak mo. Kung ano man ang nalaman mo, sana hindi mo na ito iparating sa kanya. Ayokong maging magulo ang buhay ng mga anak ko. Lalong-lalo, ayoko na akong dahilan para mag-away pa kayo. Pakikiusap ni Sarah kay Rainier. What? Saan mo naman nakuhang balitang yan? Huwag ka nang mag-deny, sir. Nakita ng dalawang mata ko ang anak mo. Kasama si Ma'am Amanda. Napangiti si Rainier nang marinig ang sinabi ng dalaga. Don't worry, Amanda is not my wife. She is the wife of my friend. Matagal na kaming hiwalay at dahil yun sa'yo. Bumalik sa pagiging seryoso si Rainier at matama na pinagmasdan ang kaharap. Ngayon, alam mo ng totoo. Sagutin mong tanong ko. Yes or no lang ang kailangan ko. Handa ka bang magpakasal sa akin? Ano? Yes or no? Yes na, Mama. Nanlalaki ang mga mata ni Sarah na napalingon sa likuran niya. Nandun ang dalawa niyang anak at parang kanina pa ron ang dalawa. Say yes na, Mama. Sigaw ulit ni Athena. Kaya't napabuntong hininga si Sarah. May choice pa ba ako? No. Sabay-sabay na sabi ng mga anak niya. Kaya't napatawa si Rainier. Kung iyan ang gusto nyo, ano pa bang magagawa ko? Masayang niyakap ni Rainier ang dalaga at sa harap ng mga anak nila ay ginawaran niya ng isang matamis at puno ng pagmamahal na halik si Sarah. Masayang kambal at nakilala na rin nila sa wakas ang kanilang ama. Ganon din naman si Sarah. Masaya siya na mahal din pala siya ni Rainier. Ang buong akala niya ay hanggang panaginip na lang niyang mayayakap at makakasama ang binata. Matapos maibalita sa kanyang ina na may anak na si Rainier, ay halos himatayin si Emerald sa ibang bansa dahil sa nalaman. Tulad ng anak niya, ay hindi pa rin siya makapaniwalang may apo na siya at kambal pa. Akala niya hindi na magkakaanak pa ang anak niya matapos ang hiwalayan nila ni Amanda. Kaagad na lumipad ng Pilipinas si Emerald para makilala ang mga apo niya at para makausap na rin ang magiging manugang niya at ang kanyang anak. Oh my goodness! Eto na ba sila? Ikaw po palang lola namin. Ang ganda-ganda mo po, lola. Puri ni Athena sa kanyang lola. Kaya't napahalakhak si Emerald. Same to you, apo. Ang ganda-ganda mo. At ang gwapo ng kapatid mo.
Nakangiti niyang anya. Salamat sa pagdadala mo sa kanila sa sinapupunan mo, Sarah. Magkakaroon na rin ng ingay sa bahay. Anya ng ginang. Ngumiti lang si Sarah habang nakayakap sa fiancé niya. Ipapasyal ko muna ang mga apo ko ha, at maiwan ko kayong dalawa dito sa bahay. Gumawa pa kayo ng isa o dalawa, para naman lumaki pa ang angkan natin. Nakangiting ani ng ginang na siyang ikinapula ni Sarah, habang si Rainier ay parang napunit naman ng labi sa kakangiti niya kay Sarah. Hoy, anong klaseng tingin yan? Nagbibiro lang naman si Mommy. Nag-aalalang sabi ni Sarah. Para namang walang narinig si Rainier at kaagad na sinakop ng labi niya ang labi ng dalaga. Pinaghahampas pa siya ni Sarah sa dibdib pero hindi niya ito hinayaan na makawala sa kanya. Kaya saka makagad ang bagsak nila. Wala pang isang buwan ay kaagad na naidaos ang kasal ng dalawa. Masaya naman na binati ni Amanda ang mag-asawa. Kasama na ron ang asawa niya. Congratulations, dude! Akalain mo yun? Isang shoot lang, nakadalawa ka na kagad. Abay, tinala mo pa ako ah. Nakangiting ani ni Carlos. Kaagad naman siyang hinampas ni Amanda sa balikat na ikinatawa niya. Pasensya ka na sa nagawa ko sa iyo noon, Sarah ha. Nadala lang talaga ako sa emosyon ko sa mga oras na yon. Hinging paumanhin ni Amanda kay Sarah. Nakaraan na yon. Kalimutan na lang natin yon. Maging masaya na lang tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Kaya mahal na mahal ka ni Rainier eh. Dahil mapagpakumbaba ka. Friends na kahit papano. Nabawasan ng guilt niya at gumaan na ang pakiramdam niya at okay na sila ni Sarah. Sabi ko sa iyo eh, ikaw ang destiny ko. May sinabi ka ba sa akin na ako ang destiny mo? Bakit naman wala akong maalala? Natatawang ani ni Sarah. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Nakangisi ring sabi ni Rainier. Kahit wag na, okay na ako. Natatawa niyang anya. Hindi naman pwede yun. Kailangan maalala mo yun. Natatawang ani ni Rainier. Sabay dagan niya sa katawan ng kanyang asawa. Nasa bakasyon silang dalawa habang naiwan naman sa pangangalaga ng ina ni Rainier ang dalawang bata. Minsan, sa buhay ng tao, kung ano pa yung hindi mo inaasahan ay siya pang darating. At kung ano pa yung hindi mo hinihiling, ay siya pang ibinibigay sa'yo. Tulad ni Sarah, kahit na wala na siyang magulang, ay dumating naman ang kailanman ay hindi niya hiniling. Dahil para sa kanya, kontento na siya kung anong nasa kanya. Wakas!